Alright, first day or sabihin natin na day to or pangalawang ano natin explore dito sa Puerto Galera. So since kahapon tayo dumating ng isla, ano bang oras yun? Alas 6, alas 5 ng umahapon. So yun po yung pinakauna natin na lapag at ito na yung pangalawa nating labas sa lugar. At tingnan natin kung anong mga makikita natin dito. Let's find out. Let's dig it out. Ang bango ng kape. Kakain muna. Time check dito is 11:07. So pag sinabing Puerto Galera, ano pa yun? Municipality with 42,000 population. Tapos meron silang 47,000 mali 24,000 hectares yun. 24,000 hectares or sabihin natin 24,700 hectares. Siyempre kasama na yan yung mga kabundukan. So where is the kabundukan? Andun, bundok yan. So hindi talaga patag. Tapos dagat. Anyway, so yan o. Municipality of Puerto Galera consists of 42,000 with ganun kalaki ang hektarya ng lupain nila. Okay, ano bang gagawin natin dito? Lakad lang. Punta na tayo dito. Ito out of curiosity. Kasi Mindoro ang lugar. So ang Mindoro siyang lugar sa Luzon na hindi ko pa napuntahan kailanman, kahit nadaanan hindi rin. So isipin natin, napuntahan ko na yung Palawan, which is parte ng rehiyon ng Mimaropa. Mimaropa region means Mi is Mindoro, Ma Marinduque, Ro for Romblon, and Pa for Palawan. So far sa apat na lugar na yan, I don't know kung mga isla ba yung ano. Wait lang. So Mindoro is island, dalawang probinsya. Marinduque, I think isla. Tapos anong meron ba dyan ng mga probinsya? O basta yung apat na isla na yun, sige, isipin ko lang isla. So yung apat na isla na yun, ang pinakamayaman dyan ay ang Palawan. Yun. So at least napuntahan ko na to dito, no? Ito pala itsura. Puerto Galera. Siyempre pag sinabi Puerto Galera, ano talaga to? Siya ay okay na. So nag-order na tayo ng ano doon, pang-almusal. At punta tayo dito sa ano, sa dagat. So Puerto Galera, basta pag narinig mo yung Puerto Galera, isa yan talaga sa mga pinaka-famous. I think siya na yata pinaka-famous sa buong isla ng Mindoro. So syempre Calapan is ano siya, dinig din natin ang Calapan. Gabanong siya ang pinaka-capital town, Calapan, Mindoro. Pero maliban sa ano, ngayon ko lang din naman kasi nalaman na capital town si Calapan. So pag sinabi ko din natin na Calapan, parang inisip ko rin na inisip ko rin talaga na tourist spots, I mean dagat. Yan. Well, alam naman natin sa Pilipinas, ano tayo, archipelago, di ba? Archipelago country. So ibig sabihin ho noon, napapaligiran tayo ng dagat. So bilang lang yung mga lugar sa Pilipinas na walang dagat. So for example, Central Mindanao, Central Soxargen area, and Central Luzon. So yung mga lugar na yon ay konti lang ng mga ano, I mean yung mga lugar na yun ay wala talaga silang mga shoreline, seashores or mga coastals. So ito na yung ano, Puerto Galera, ladies and gentlemen. So ano ba ang itsura ng lugar? Oo, maganda ba yung ano? Maganda ba ang lugar nila? Tourist spots? The answer is yes, maganda. Kung ganda pag-uusapan, maganda siya. So syempre gagawa tayo ng comparison mamaya sa mga napuntahan natin. I think maaring unfair din siya na ikumpara sa Boracay or Bohol, pero sa Bohol yata parang pinaka mas malapit, no? Mas makatarungan.
Okay, so ito na yung ano natin dito, judgment. So maganda ba siya bilang isang gala, bilang isang latagaw, istoawi, bilang isang layas, o ano pa patawag sa akin. Yun eh. Layas, latagaw, gala, makati ang paa. So ano masasabi ko dito? Well, siguro kaya hindi na siya breathtaking sa akin, pero maganda ha, in fairness maganda. Alam kong wow, ganda rito, oh grabe, ganda sa lugar. Siguro mapapaganon ako sa lugar na to kung hindi ko pa napuntahan yung Bohol, hindi ko pa napuntahan ang Boracay, at kung hindi ko pa napuntahan ang ano ba napuntahan. Yun lang naman talaga so far ang talagang very amazing, breathtaking view na talagang mapapamangha ka lahat no, sa Boracay and Bohol. So at so yan ang ko kagabi, yung aking sinabi sa inyo na makikita natin kung meron bang natatagong ganda at pinagkaiba, uniqueness, beauty itong si Puerto Galera. Kasi kung meron siyang unique beauty na itatagong ganda, unique beauty, so mapapamangha pa rin tayo despite sa fact na nanggaling na tayo sa Bohol and Boracay, diba? So parang naubos sa yata ni Boracay at ni Bohol ang aking pagkamangha sa mga dagat, diba? So okay na siya. So maituturing ko na siya ngayon na mediocre lang siya, mediocre. Ganun lang no. Yes, maganda siya na beach resort, maganda talaga siya para pasyalan ng mga tao, pero hindi siya ganun ka tawag nito, hindi siya ganun ka the best no. Kaya kita yan, bawi na lang sila sa activity. So yan ang yan ang maganda kapag ikaw ay hindi ka pa namasyal sa mga lugar, magandang lugar sa Pilipinas. Unahin mo muna yung mga gaya nito. Unahin mo muna yung Batangas. Mag-Batangas ka muna if you're coming from Manila. Tapos Puerto Galera. Tapos yun na, pwede ka nang yung Zambales, hindi ko pa napuntahan yun no. Alam ko naman hindi sila ka white beach na lugar. Pero maaring maganda nga, parang may something din sa lugar na yon na tansya ko, mapapahanga din ako sa lugar. Kahit pa hindi siya white sand beach resort, hindi siya pinong mga buhangin. So pupuntahan ko rin yun minsan. So ulitin ko, advice ko lang dyan sa mga bata pa lang ngayon, if you're in your 20s na hindi pa nakapaggala sa Pilipinas, unahin nyo ang mga malalapit na kagaya ng Batangas. Punta kayo sa Puerto Galera, punta kayo sa Zambales, mga ganun sa may Luzon no, norte. Puntahan nyo. Pagkatapos magpalawan na rin kayo. Ang Palawan it's a mix. Palawan is adventure, more on adventure, island hopping at mga nature wonder. So wala sila masyado sa yung gaya nito. Pero grabe ang Palawan. Grabe, pinaka hype, pinaka top ang Palawan. Ilagay ko siya sa pinaka-top na galaan talaga na grabe. Talagang hindi man siya literal na talagang maubos ka ng hininga, pero grabe. As in, mapapawaw ka talaga na grabe. Release lahat ng mga negative energies, mga negativity sa katawan. Yung mga problema ang dinadala kapag ka nasa Palawan ka. Makikita mo yung kailang mga isla, no? Mga rock formations, mountain ranges. Napakaganda. So bawi sila dito sa activity gaya niyan. Yan yung wala sa ibang lugar, ibang mga tourist spots. Anyway, so yun lang ha. Tatapusin ko na yung dito, yung aking vlog. So sa mga katanungan na anong hitsura ng Puerto Galera, ano ang meron dito? Mas maganda ba siya sa Boracay? Mas maganda ba siya sa Bohol? So the answer is no. Hindi siya maganda sa Bohol, hindi siya mas maganda pa sa Boracay. Siya ay maganda lang.
as Puerto Galera. So, yun. Para sa akin, ano na siya, mediocre na lang siya, wala na siyang ganun, wala na siyang, hindi na siya ganun ka-special. Not unless kung meron pang ibang lugar, except dito. Ito na yung pinaka white beach nila. White beach din naman. Para siya sa Malboal lang din, datingan. Malboal na tahimik version. Malboal na mabuhangin, hindi mabato. Kasi may part sa Malboal ng Cebu na may mga bato, mga rocky. Oo. So bakit ko siya masabing tahimik, mas peaceful kasi walang masyadong turista. Tapos sa Malboal, napakarami Diyos Mio, grabe ang Cebu. Kahit anong i-promote, nakakahanga ang nakakahanga ang Cebu kasi kahit anong i-promote mo doon sa kanilang turista, talagang magi-enjoy ang mga turista. So malaking tulong din talaga ang mga tour guides, mga locals, mga drivers, lahat no. So big impact yan sila. Sana mapapahalagahan sila ng gobyerno ng Cebu. Kasi isa talaga sa mga pinaka frontliners yung mga locals, mga tour guides, drivers, etc. So okay na, we're done. Thank you for watching and I have to say bye bye and ingat. Good morning. So Puerto Galera maganda pero hindi na siya ganun ka special compare sa Boracay and Bohol. Bohol is nakatatlong balik ako doon, Boracay is nakatatlong balik din. So dito sa Puerto Galera ako kaya babalik pa dito. I think babalik pa rin ako sa Puerto Galera para sa magpahinga ganun, relax. Kunyari ako nasa Manila, tapos ako napagod or ano pa man, so pwede akong Puerto Galera kasi maliban sa mas malapit ay tahimik din ang lugar. Ibig sabihin, siya, parang tulog lang talaga gagawin ito. Tulog, kain, ganyan, pahinga. Tapos kung gusto maligo ng dagat o may dagat, ganyan. Parang maganda dito pag ulan, maligo. Anyway, malamig ngayon, January. So bakit pala Puerto Galera imbis? Dapat kasi Baguio, Sagada and Banawi ang aking punteriya right after mag Boracay and Iloilo. Kasi bakit ko nag-divert ng lugar? So dito tayo ngayon sa Puerto Galera, natagpuan, napadpad kasi nga sobrang bagsak ng klima sa Baguio, Mountain Province, Banawi, mga ganyan. Kaya yan, kailangan natin ang mainit na klima, hindi yung ganun kaparosang lamig. So yan lang siguro. Okay na tayo dito. Thank you for watching and bye bye. Sa mga naman dito, mga staycations, mga transients and mga hotel and inns, may mura, may 1,800, may 2,500. Yung 2,500 yan, mga high end na yan, magaganda na yan, class ka na yan. Ibig sabihin maganda na yung hotel, napaka dekalidad, decente na yan masyado. So yung aking kinuha ay nasa 900 pesos lang. So 900 pesos, okay na yun. Komportable, relax din naman. Although para lang siyang bahay, I mean hindi siya hotel like accommodation. Siyempre 900 lang ba naman, no? So nakabintana, jealousy. So hindi siya ganun ka soundproof. Good thing is hindi maingay ang lugar. Hindi chaotic ang lugar, no? So okay na tayo, okay ang tulog. Basta natulog tayo ng alas 11 ng gabi. Heto alas 11 na ng umaga, alas 10 ng umaga nagising. So yun lang siguro. Thank you for watching and bye bye. Ingat.